mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7261-7280. Kabanata 7261. James ay tiyak na ang Yeria ay may iba pang hangarin. Sa kasamaang palad, hindi pa niya maalis siya dahil ang kanyang asawa ay hindi pa nakasama sa kanyang kalahati. Sa sandaling iyon, ang eclipse pearl sa kamay ni James ay sumabog na may nakasisilaw na ilaw muli, na hinuhubaran ng marahas. Nakikita ito, nagmamadali si Yeria na nakipag-ugnay, ang yang ay kumakatawan sa langit, si yin ay kumakatawan sa lupa. Ang paggamit ng mabubuting aura ay maaari lamang pansamantalang sugpuin ang eclipse perlas. Upang makontrol ito, kakailanganin mo ang isang tao na may tunay na uri ng katawan ng yin upang lunukan ito at linangin mo ito sa pamamagitan ng. Ang kanyang mga salita ay sumakay habang binigyan siya ni James ng isang pag-alit na hitsura. Ang iba pang mga kababaihan ay namula at ibinaba ang kanilang mga ulo. Lunok ito. Ibinigay ni James ang eclipse pearl upang magaan ang Thea. Nag-iisa ang light Thea, ako. Nagagalit si James, ikaw ang iba pang asawa ng aking asawa. Mas gugustuhin mo bang ibigay ito sa ibang tao na may mga pang-uutos na motibo? Ang light Thea ay sumulyap sa napahiya na Yeria, pagkatapos ay mabilis na nilamon ang eclipse pearl. Bigla, isang napakatalino na ilaw ang sumabog mula sa kanyang katawan. Umakyat siya sa kalangitan, ang kanyang mga hiyawan ay sumisigaw sa buong lugar. Ang kanyang mga braso at binti ay flailed bilang isang malakas na puwersa na sumisid sa paligid. Di nagtagal, ang marahas na puwersa ay nakarating kay James at sa iba pa. Bukod kay James, sinubukan ng lahat na umiwas. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nasugatan pa rin sila. Nakakakita ng mga ito na nahihirapan, tinawag ni James ang mabubuting aura upang maprotektahan si Yuka, Marcy, at Zabat. Maingat na pinangangasiwaan ni Yeria si James matapos na makitid ang pag-atake ng maraming pag-atake. Biglang hinayla siya ni James at sinabing, pumunta at magsanay kasama ang aking asawa. Nagulat, si Yeria ay nagngangalit, hindi niya makontrol ang eclipse pearl ngayon. Sinusubukan mo bang ipadala ako sa aking kamatayan? Nag-squint si James at tinanong, hindi mo rin ba tinatrato ang aking asawa tulad nito nang pinasyahan mo ang mga larangan sa ilalim ng 33 langit? Nang inig si Yeria sa kanyang mga salita, napagtanto na hinahangad ni James ang paghihiganti kahit na hindi niya matrigger ang pagdurusa ng Tai Chi at hindi siya maaaring patayin. Nais niyang mapahiya at pahirapan siyang magbayad para sa kanyang mga nakaraang gawa habang nasasaksihan niya ang matinding ilaw at turbid na pag-aaway ng hangin sa walang bisa, natatakot. Sa isang sandali ng desperasyon, hinawakan niya ang braso ni James at humingi ng tawad, mangyaring, James. Gagawin ko ang anumang nais mo. Huwag gayunpaman, binigyan siya ni James ng malamig na sulyap at itinulak siya. Si Yeria ay sumigaw sa kakilakilabot habang siya ay napuspos ng puwersa ng swirlang. Ang light Thea ay sisingilan patungo sa turbid na puwersa tulad ng isang apex predator. Di nagtagal, ang mga nakalulungkot na whales ay lumubog sa buong lugar. Gayunman, si James ay tumayo ng tumayo gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, naganap na hindi sinuwi sa paningin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7262. Matapos ang isang panahunan, si Yuka at Zabat ay maingat na lumapit kay James, hindi sigurado kung paano ay broach ang paksa. Biglang tinanong ni James, nakakuha ka ng pananaw, hindi ba? Si Yuka at Zabat ay nagpalitan ng mga sulyap at parehong lumuhad ng sabay-sabay. Sinabi ni James na emosyonal, ang Declan Mahayana na minsan nating nagnanais na makamit ay tila hindi gaanong mahalaga ngayon. Ang mapagmataas na Tai Chi ng Health Realm na dating iginagalang ng marami ay hindi rin malabo. Sa sinabi nito, umikot si James, umabot upang tulungan ang dalawang kababaihan sa kanilang mga paa, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Marcy.
Nakaharap sa kanya, nag-atubili siya sa pagitan ng pagtawag sa kanyang Marcy o Quincy. Marahil si Quincy ay si Marcy lamang ang Sorumsia na bumaba sa mas malaking larangan. Bigla, idineklara ni Marcy, ayaw ko. Inaamin ko ang pagkatalo at isuko ang posisyon ng kataas-taasang landas. Hindi ako tatayo sa iyong paraan. Mangyaring, hindi ko matiis ang gayong kahihiyan. Ang kanyang mga salita ay sinundan ng hindi mapigilan na paghagulgol habang siya ay gumuho sa walang bisa, na lumilitaw na lubos na kaibig-ibig. Sina James, Yuka, at Zabatwar ay nagulat sa kanyang hindi inaasahang pag-uugali. Sa sandaling iyon, mula sa turbid air sa walang bisa, isang trahedya na hiyawan ang sumigaw. Si Yeria ay pinalayas mula sa magulong hangin at bumagsak kay James. Mabilis na gumanti, nahuli ni James si Yeria. Sa pamamagitan ng isang grimace, sinuri niya ang kanyang dugo, disfigured na estado. Nasaksihan ang kalagayan ni Yeria, malinaw kung gaano kalaki ang ilaw ng kapangyarihan ng Thea matapos na masikip ang Eclipse Pearl. Ikaw ay isang lunatic, James. Ikaw ay mabaliw, sinumpa ni Yeria, pagkatapos ay gumuho ng isang tinak. Sa susunod na sandali, nagbago siya sa isang makulay na koy na naglabas ng isang nagliliwanag na glow. Lahat ay hindi naniniwala sa paningin. Ang dating makapangyarihang nakuha ni Tai Chi, na namuno sa mga larangan sa ilalim ng 30 langit, ay nabawasan sa kaawa-awang estado na ito. Ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, mahinahon na sinabi ni James, pagkatapos ay teleport si Yeria. Ngayon na ang Yeria ay nasakop, kung na-trigger nila ang pagdurusa ng Tai Chi ay hindi magiging mahalaga. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tiningnan ang ilaw na nagbubulag na sumasalamin mula sa turbid na puwersa sa walang bisa. Matapos maubos ang lakas ng Eclipse Perlas na lakas ng Thea ay nadagdagan ng mga paglukso at hangganan. Kahit nawala ang tatlong kayamanan, ang kanyang lakas ay nakikipagkompetensya sa kanya ng iba pang kalahati. Sa sandaling iyon, nanatili ang isang pagpindot na isyo. Nag-isip si James, dapat bang pagsamahin ni Thea ang kanyang dalawang halves? Magiging pareho pa ba siya? Ang landas ng Waytara ay napakahusay sa mga kalkulasyon at inilatag ang maraming mga plano na naisip niya na o-embed ang kanyang kaluluwa sa loob ng Wuya Demon Slayer Sword. Nag-aalala si James na magkakaroon ng hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan kung ang dalawang halves ng Thea ay pagsamahin. Bukod dito, ang taong responsable sa paghahati sa kanya sa unang lugar ay ang Xanthocles Sorumsia, Franciscus. Habang ang pag-iisip ay tumawid sa kanyang isip, nagtaka siya kung anong uri ng mga pahiwatig tungkol sa landas ng Waytara na makukuha niya mula sa kanyang asawa. Manatili ba tayo dito magpakailanman, Master? Biglang ginambala ni Yuka ang kanyang mga saloobin. Bumalik si James sa katotohanan at sumagot, syempre hindi. Dapat nating arang ang Xanthocles. Nang marinig ito, si Yuka, Zabat, at Marcy ay lahat ay napahamak. Sa sandaling iyon, ang isang figure ay lumitaw mula sa turbid air mass sa walang bisa at napunta sa kaaya-aya bago si James. Ngayon ay napakaraming kapangyarihan, ang kutis ng Light Thea ay nadulas ng ningning, ang kanyang kagandahan at aura na higit sa iba pang mga kababaihan na naruroon. Nag-ungol ng Light Thea nang humingi ng tawad, ako. Sa palagay ko baka na-hit ko na ang isang tao ngayon. Si James ay nakangiting, ginawa mo, at naghihiganti. Ang Light Thea ay malinaw na kinuha ng kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7263. Zabat, na nakatayo, ay pumapasok, binalik mo si Yeria sa isang isda. Nabilog si Light Thea, ako. Bago pa man siya makapagsalita, naabot ni James at hinawakan ang walang bisa. Agad na, ang walang bisa na basag na delmuna, at isang malawak na pagsulong ng mabubuting aura ay sumabog, na lumilikha ng isang malaking pagbubukas na humantong sa ibang puwang. Ang mga babaeng naruroon ay natigilan sa paningin na ito. Natuwa si Light Thea, to muna iyon. Natagpuan namin ito. Lumingon siya kay James nang may pag-asa at sabik na sinabi, may Mystic Pearl sa to muna. Kapag nakuha, magkakaroon tayo ng kompletong kontrol sa gate ng misteryo. Ang pagtakas sa lugar na ito ay walang hirap. Si Yuka at Zabat ay hindi maiwasang maipakita ang kagalakan sa kanilang mga mukha nang marinig ang balitang ito. Gayunpaman,
Hindi naglakas loob si Marcy na ipahayag ang kanyang emosyon. Samantala, pinanatili ni James ang kanyang kalmadong pag-uugali. Ang paghahanap ng Tomuna ay makabuluhan, ngunit medyo nagsasalita, ang pagkuha ng Delmuna ay ang mas mahalagang hakbang. Ngayon na mayroon silang kontrol kay Delmuna, ang pag-agaw sa Tomuna ay hindi magiging mahirap. Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay ang pagkakaroon ng isang malinaw na pag-unawa sa labas ng mundo partikular, kung gaano kalayo ang Xanthopos ay umunlad sa kanyang plano. Kung wala ang impormasyon, ang pagmamadali upang makuha ang gate ng misteryo ay maaari lamang maglingkod upang alerto ang Xanthopos. Sa kanyang tuso na pag-iisip at pagiging mapagkukunan, ilalagay lamang nito ang kanilang sarili sa panganib. Napansin ang solemn na ekspresyon ni James, tinanong ni Light Thea, ano ang nakakagambala sa iyo? Sina Yuka at Zabat ay pinahihit din ang kanilang pansin sa kanya. Huminga ng malalim si James at sinabi, ang aking iba pang kalahati ay halos na kumpleto ang lahat ng kanyang mga gawain sa 49 na langit. Ngayon kailangan nating malaman ang pag-unlad ni Xanthopos sa pag-agaw sa Warrior Palace at makagambala sa kanya bago niya makuha ang landas ng pagtatalaga ng landas. Agad na nagpalitan ang mga kababaihan. Mabilis na nakipag-ugnay ang Light Thea, kinokontrol ko ngayon si Delmuna. Ang pagtakas sa gate ng misteryo ay dapat na magagawa. Paano ako pupunta? Hindi na kailangang magmadali. Inalis ni James ang kanyang matigas at tinanggal ang ideya. Pagkatapos, tinanong niya, mayroon bang paraan upang buksan ang landas sa pagitan ng gate ng misteryo, ang gate ng Biltod, at ang gate ng hindi nagpapakilalang hindi alerto ang Xanthopos? Sa paggawa nito, makakatagpo ako sa aking iba pang kalahati at maaari kaming magtipon ng isang napakalaking pangkat ng mga powerhouse. Sumimangot si Yuka at tinanong, nag-aalala ka ba na ang iyong pangunahing sarili ng landas ay hindi mapigilan ang Xanthopos? Si James turn sa paligid, inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran, at sinabi, iyon lamang ang pagsasaalang-alang. Si Xanthopos ay kumukuha ng malaking peligro sa oras na ito, tulad ng pagkakaiba tayo ay mayroon siyang isang plano sa pagtakas kung siya ay nabigo. Kami, sa kabilang banda, ay sasalubungin ang ating kapahamakan. Sa aming buhay na nakataya, dapat akong magpatuloy ng may pag-iingat. Agad na lumingon si Yuka kay Light Thea. Ngayon na nasisipsip mo ang Eclipse Pearl, maaari mo bang kumpletuhin ang kontrol sa Delmuna? Dahan-daang itinaas ng Light Thea ang kanyang kamay, at isang malawak na turbid na enerhiya ang napuno ng buong Delmuna, na nagdulot ng isang pintuan na magbukas sa lahat ng mga direksyon, na naglalabas ng isang nakasisilaw na ilaw. Biglang bulalas ni Yuka, mayroon akong isang ideya, Master. Ang mga mata ni James ay naiilawan. Maging detalyado. Ang Light Thea at Zabat ay tumingin din sa pag-asa sa Yuka, habang si Marcy, na nanginginig sa takot, ay tumayo din. Huminga ng malalim si Yuka bago magsalita ng mapagpasyahan, binuksan mo ang gate ng Biltod dito, at ang iyong kalahati ay maaaring buksan ang gate ng hindi nagpapakilalang labas. Hindi dapat maging isang isyo na nagkokonekta sa dalawang pintuan, lalo na dahil kontrolado mo, ang iyong iba pang kalahati ay maaaring gumamit ng gate ng hindi nagpapakilalang pagpasok sa gate ng Biltod, pagkatapos mula roon, maaari niyang gamitin ang gate ng Biltod na darating sa amin. Hindi ba makakamit nito ang iyong layunin? Lumiwanag ang mukha ni James nang maunawaan niya ang plano. Maingat na inalog ng Light Thea ang kanyang ulo, hindi tayo dapat maging walang ingat. Kung nais nating bigyan ito, dapat kong subukan ito at subukang maabot ang iyong kalahati. Nakipag-ugnay si Marcy, asang-ayon ako. Gayunpaman, hindi siya dapat mag-isa. Kailangan niyang umalis at mag-imbestiga sa mga hangarin ni Xanthopos. Dapat mong iwanan ito sa amin. Ang mungkahi ay nagulat ang lahat na naruroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7264. Light Thea ay tumingin kay James at tinanong, ano sa palagay mo? Lahat ay tumingin kay James na may mga mata na may inaasahan. Naiintindihan ni James na sabik silang umalis. Ang pagkakaroon ng nakamit ang Declan Mahayana, ang kanilang matagal na panaginip, nais nilang makipagsapalaran at subukan ang kanilang lakas. Kasabay nito, alam din niya na maaaring mayroon silang iba pang mga motibo. Nakakakita ng kanilang hitsura ng pag-asa, nagtanong si James, gusto mo bang pumunta? Si Yuka, Zabat,
At Marcy ay tumango ng sabay-sabay, samantalang ang Light Thea ay tila medyo nag-aalangan. Nagutos si James ng Tame Time, nag-aalala ang TM tungkol kay Thea na umaalis sa gate ng misteryo. Susubukan ni na Marcy at Zabat para sa amin. Panipi, bulalas ni Yuka, Master. Sundin ang order, pinutol siya ni James, ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng silid para sa pagtatalo. Bumantong hininga si Yuka, ang kanyang magandang mukha na nagpapakita ng pagbibitiw. Pagkatapos nito, lumingon si James kay Light Thea at binigyan siya ng mga tagubilin. Tandaan, ang Xanthocos ay hindi ordinaryong tao. Kung ikaw ay natuklasan o nakalantad, bumalik sa Delmuna kaagad. Tiningnan ni Light Thea si James na may isang makabuluhang sulyap at sinabing, si Yuka ay mapagkakatiwalaan, ngunit si Zabat, at Marcy, nagambala si James at sinabi na nakangiting, kung nais nila, dapat nating bigyan sila ng pagkakataon. Tumutok sa iyong gawain, at huwag mag-alala. Wala nang sinabi si Light Thea. Sinulyapan ni na James sina Zabat at Marcy, itinaas ang kanyang kamay, at binuksan ang gate ng birtod. Ang sagrado, nakasisilaw na ilaw ay nilamon sina Zabat at Marcy sa isang instant. Sa susunod na sandali, pumasok sina Marcy at Zabat sa isang hindi pamilyar na mundo. Ang mga marilag na bundok at ilog ay nagpinta ng isang nakamamanghang tanawin, hindi masusuklian ang isang maliwanag at walang hanggan na kalangitan. Ang napakaraming virtuous aura ay sumisid sa hangin ng hangin, na nakakalasing upang makaapekto sa mga Diyos gayunpaman, sina Marcy at Zabat ay walang malasakit sa tanawin. Mabilis silang lumipat sa banal na aura, sabik na naghahanap ng isang exit. Habang sila ay lumaki at mapagbantay, dalawang nakasisilaw na mga pintuan ang nagbukas sa harap nila, na naglabas ng isang walang hanggan at malawak na hindi nagpapakilalang gas. Bulalas ni Marcy, ito ang gate ng hindi nagpapakilalang. Ito ay talagang kumonekta sa gate ng hindi nagpapakilalang. Nagbago siya sa isang sinag ng ilaw at pumasok sa gate ng hindi nagpapakilalang sa pinakamabilis na bilis. Kasabay nito ang Zabat, pagkatapos ng ilang sandali ng caption, na sinundan pagkatapos niya matapos ang pagdaan sa gate, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na nahaharap sa isa pang kakaibang kapaligiran. Tumahimik sila, nagulat at nag-iingat, nag-iikot sa walang bisa. Maikling naskan ni Zabat ang paligid at tinanong, nasaan si James? Umiling-iling si Marcy, naskan ang paligid. Maingat na sinabi ni Zabat, ito ay dapat na gate ng hindi nagpapakilalang. Ang hindi nagpapakilalang gas dito ay napakalakas. Kailangang maging isa ito sa mga pintuan ni James. Hindi pa rin nagsasalita si Marcy ngunit umupo sa cross-legged sa lupa, dahan-daang isinara ang kanyang magagandang mata. Tiningnan siya ni Zabat sa sorpresa at tinanong, ano ang ginagawa mo? Narito kami upang makahanap ng isang paraan upang. Bago pa man siya makatapos, ang Waltraud Power ay natipon sa walang bisa at isang tao na mukhang katulad ni James ngunit may pulang buhok na lumitaw sa paningin. Nakakakita sa kanya ng Zabat na bulalas, natagpuan namin siya. Dahil maipasa namin ang frog fee ang gate ng birtod upang makarating sa gate ng hindi nagpapakilalang, kung gayon ang dalawang halves ni James ay maaaring magkita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7265. Sa kaibahan sa tuwa ni Zabat, ang pulang buhok na si James ay walang malasakit, at ang kanyang gwapo na mukha ay napuno ng malevolent na hangarin. Napagtanto na ang mga bagay ay kakaiba, si Zabat ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik na kinakabahan at tinanong, sino ka? Isang tumawa ang pulang buhok na si James, hindi mo talaga ako nakikilala. Itinaas ni Zabat ang kanyang ulo at tinanong, hindi ba si James? James, tiyak na mayroon siyang isang mahusay na kagandahan at impluwensya sa buong mas malaking larangan. Marami siyang relasyon, hindi ba? Ito ay isang awa na hindi ikaw ang napili. Kung hindi, nais kong isaalang-alang ang pag-iwas sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na tinawag ni Zabat ang isang light na kalasag sa paligid niya. Sino ka? Ito ang gate ng James na hindi nagpapakilalang. Hindi mo lamang. Bago pa man siya makapagsalita, ang pulang buhok na si James ay umabot at hinawakan ang walang bisa, agad na kumalas sa light kalasag. Mabilis na nagbago si Zabat sa isang light beam at tumakas mula sa lugar. Matapos mabaigaw na makuha siya, tumawa ang pula na buhok na si James, haha.
Mayroon kang ilang mga kasanayan. Sa kasamaang palad, ikaw ay isang anteng sa aking mga mata. Kukunin kita mamaya. Pagkatapos magsalita, tiningnan niya si Marcy, na nakaupo sa cross-legged sa walang bisa. Tunay na isa siya sa mga napili. Kahit na babae ito, magagawa ko ang kanyang katawan. Sa palagay mo ba ay magiging maayos ang lahat matapos akong mabilanggo at pilitin si Goyo na tumakas? Natatakot ako na hindi mo rin maiintindihan kung gaano karaming mga regalo ang naiwan ko para sa iyo. Matapos magsalita, nagbago siya sa kapangyarihan ng Waltraud at napuspos si Marcy, na nakaupo sa walang bisa. Maya-maya ay isang nakapangangilabot na pagtawa ang tumawa, ang gate ng puwang ng Anonymous ay nanginginig at nanginginig. Lahat ng bagay sa paligid kong nagsimulang magbago ng mga posisyon, na may oras at puwang na nakikipag-ugnay, at ang malawak na hindi nagpapakilalang gas na lumilipad ng ligaw sa kapangyarihan ng Waltraud na lumunok kay Marcy ay unti-unting kumalat at pinalawak, na parang ganap na sakupin ang buong gate ng hindi nagpapakilalang. Pagkaraan ng mahabang panahon, bago pa man ganap na sakupin ng kapangyarihan ng Waltraud ang buong gate ng Anonymous, isang nakakatakot na hiyawan ang sumabog. Arg! Hindi. Sino ka? Hindi ka isa sa mga napili. Panipi, pakawalan mo ako. Gaano ka manggahas na gumanap ng blaspheme? Karapat-dapat kang mamatay. Sa gitna ng mga alon ng kakilakilabot na mga roars, isang nakasisilaw na ilaw ang biglang sumabog mula sa kapangyarihan ng Waltraud na sumisid sa buong gate ng hindi nagpapakilalang. Ang ilaw na ito ay mabilis na lumawak hanggang sa ito ay naging isang lilang ginto na multo, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa kapangyarihan ng Waltraud sa paligid nito. Hindi ka mali, isa ako sa mga napili. Ngunit hindi ang inaasahan mo. Ang pulang buhok na si James ay lumitaw mula sa kapangyarihan ng Waltraud at nakipag-away sa multo. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, ang dalawang figure ay bumangga at naghiwalay kaagad. Sa sandaling ito, sa gate ng Anonymous, ang aura ng Waltraud power at ang lilang gintong aura ay natigil sa isang kalawakan. James, paano ito posible? Malinaw kong naramdaman na ito ang isa pang napili. Paano ito posible? Oh, sinusubukan mong hanapin siya. Ngumiti si James, pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang projection. Sa loob ng projection, makikita si Marcy na gumagalaw sa ibang puwang, frantically na naghahanap ng isang bagay. Ang pula na buhok na si James ay umungal, paano mo nalaman ang napakabilis? Ano ang nagbigay nito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7266. James ay tila kalmado at binubuo, na nag-shock sa paningin. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath, panoorin muna natin ang isang mahusay na palabas upang makita kung ang pagiging outside, ang napili, na iyong hinirang, ay matapat sa iyo. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay biglang lumawak ang kanyang mga mata at nakita na sa malaking projection, biglang tumigil si Marcy sa paglipat at inaasahan ang isang mapagbantay na postura. Pagkatapos, isa pang James ang lumitaw sa larawan, magkapareho sa espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath. Nang makita ito, biglang nabalisa ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath. Tinanong niya, paano? Paano ka magkakaroon ng dalawang katawan? Imposible iyon. Ngunit nasaksihan mo ito ng iyong sariling mga mata, pag-urong ni James at sinabi. Ngayon, maging tahimik. Ikaw ay isang tagapakinig, kaya bigyang pansin. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hindi nagsalita. Sa loob ng projection, si Marcy ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik at nagpatibay ng isang nagtatanggol na postura kapag nahaharap sa pulang buhok na si James, na sumugod sa kanya. Gaano ka manggahas na lumuhad sa harap ko, pinili? Tanong ni Marcy sa sorpresa. Ikaw, hindi ka James. Ang pulang buhok na si James ay dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng Waltraud ay dahan-daang bumagsak sa kanya. Nagpakita si Marcy ng isang hitsura ng kagalakan at pagkabigla. Ikaw ba ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath? Oo, hiniram ko lang ang hitsura ni James. Dapat mong kilalanin ako, di ba? Bumagsak si Marcy at sinabing, nakatanggap ako ng isang mahiwagang telepathy na nagsasabing na trap ka sa loob ng gate ng Anonymous at kailangan mo akong mailigtas. Maaari ba ito? Tumango ang pulang buhok na si James at sinabi, oo. Ipinadala ko ito sa iyo.
Nanlaki ang mga magagandang mata ni Marcy, pagkabigla. Kaya totoo ito. Ang Sorumsia ng Wait Arapath ay maaaring muling may reincarnated. Nangangahulugan ito na totoo ang pagdurusa ng Lear. Panipi. Tinanong ng pulang buhok na si James, ano ang iyong opinyon? Natigilan si Marcy sa una, pagkatapos ay agad na lumuhad sa hangin at yumuko sa pulang buhok na si James, ito ay isang karangalan na maglingkod sa iyo. May gagawin ako para sa iyo kahit na ilagay ang aking buhay sa linya na ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Ara ay tumawa nang makita ang pagliko ng mga kaganapan. Ito ba ang nais mong makita ko, James? Ang mga napili ko ay mas matapat at maaasahan kaysa sa iyo. Kahit na matapos mo akong ipahiwatig at ang aking kapangyarihan ng Waltraud upang subukan siya, ang mga resulta ay palaging magiging pareho, ha? Bago siya matapos na magsalita kay Marcy na lumuhad ng Tame Time ay biglang nagpakita ng kakaibang ngiti. Pagkatapos, mabilis niyang binaril ang milyon-milyong mga ilaw ng Color Fury sa isang nakasisindak na bilis, na nakapaligid sa pulang buhok na si James sa susunod na sandali, ang matagumpay na ngiti ni Marcy ay lumayo mula sa projection. Ito ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang alamat ay ang sino mang kumakain ng kanyang kaluluwa ay makakakuha ng kalahati ng kanyang lakas. Hindi ko inaasahan na maging totoo ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7267. Tulad ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumingin sa milyon-milyong mga makukulay na ilaw sa projection at nakinig sa ligaw na pagtawa ni Marcy, mabilis na nawala ang kanyang pag-uugali. Ang kanyang mga pisngi ay twitched sa kahihiyan, na sa lalong madaling panahon ay naging galit. Mga traidor, rebelde, kayong lahat. Umungol siya, sinira ang malaking projection na nilikha ni James kasama ang kanyang kamao, na nagdulot ng buong gate ng hindi nagpapakilalang nanginginig. Kabaligtaran sa galit ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath, walang pag-urong si James at sinabing, hindi ito mapapanood. Hindi rin nag-atubiling si Marcy. Nararapat siyang parusahan. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umungol, huwag mag-gloat, James. Kung ikaw ay, gagawin nila ito sa iyo. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, isang ilaw ng tibak na tinusok sa kanyang katawan at lumapag sa tabi ni James, nagbabago sa isang magandang babae. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumingin sa kanyang tinusok na katawan at pagkatapos ay sa babae na hindi naniniwala. Ikaw. Tinapik ni James ang ulo ng babae at sinabing, ipakilala ko siya. Ito ay naging isa sa mga alagad ni Yeria, si Zabat da Costa. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumingin kay Zabat na may galit. Ikaw ay isang alagad ng Yeria. Si Zabat ay sumagot ng maramdamang, iyon ay sa nakaraan. Naghahatid ako ngayon sa ilalim ng Mortal Emperor. Panipi. Ikaw. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nawawala sa mga salita. Tumanong si James, dapat ay iniisip mo si Zabat at pinlano ko ito at sinabotahe ang napili, di ba? Paumanhin na biguan ka, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang mga labi ng kaluluwa ng Wait Ara ay umikot. Talagang tapat ba siya sa iyo? Umiling-iling si James at sumagot, ito ay katulad ng mga kaibigan na tulad ng pag-iisip na mamamatay para sa bawat isa. Wala kaming hierarchy, isang purong koneksyon lamang. Malaki ang idinagdag ni Zabat, tama iyon. Kami ay matapat na kaibigan sa bawat isa. Ang mga nilalang ng Alcide ay hindi dapat malaman tungkol sa pagkakaibigan. Panipi. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig at biglang naglabas ng bibig ng dugo. Mahinahon na sinabi ni James, nilikha mo ang kaharian ng health, at nararapat na sambahin. Gayunpaman, dahil sa iyong mahigpit na kontrol sa lahat, unti-unting nawalan ka ng paggalang. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagpahid ng dugo mula sa kanyang bibig at tinanong ng galit, ginagawa mo ba ito upang mapahiya ako muli? Nagkibit balikat si James at sumagot, sa tingin mo masyadong mataas sa iyong sarili. Narito lamang kami upang galugarin, ipahiya ka ng kaunti, at mahuli ang ilang mga traidor. Kung hindi ko rin matukoy ang mga kaaway, paano ko maitatama ang Health Realm? Malapit na akong labanan ang iyong mapaghangad na subordinate. Kung hindi ko haharapin ang mga problema sa paligid ko, paano ako tututuon sa mapagpasyang labanan? Ang isang ilaw na pintuan ay biglang nagbukas sa tabi niya,
At pagkatapos ay isa pang James ang lumakad at naghagis ng isang madugong katawan sa paa ng kaluluwa ng Wade Arapat. Pagkatapos, ang dalawang James ay pinagsama sa isa. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay napanood sa kawalan ng paniniwala. Ikaw, panipi. Nakangiting sabi ni James, dinala ko ang napiling iyong hinahanap. Narito siya mismo, kaya sige at pagsamahin ang kanyang katawan. Pagkatapos, magkakaroon kami ng labanan. Nais kong makita kung gaano kakilakilabot ang kalahati ng lakas ng landas ng Wade Ara. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7268. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay hindi inaasahan na kumilos si James. Ito ay isang mapagmataas at matapang na hamon sa awtoridad ng Wade Arapat, na naniniwala na ang kanyang dalawang halves na pinagsama ay maaaring hamanin ang kalahati ng lakas ng Wade Arapat. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay nakataas ang kanyang ulo, mga mata ng dugo. Hindi ka ba masyadong mapagmataas, James? Malamig na tumugon si James, naging duwag ka ba? Binigyan kita ng isang pagkakataon, ngunit napatunayan mo na walang silbi. Nagalit, ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay hinawakan ang madugong katawan sa kanyang paanan. Mabuti, kung ikaw ay tiwala, gumawa din tayo ng ilang mga kasunduan. Panipi. Tinitigan siya ni James, walang malasakit. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay nagpaliwanag, una, kailangan ko ng oras upang pagsamahin. Hindi mo ako may atake kaagad. Ang gwapong mukha ni James ay nagpakita ng disdain. Idinagdag ng espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat, pangalawa, para sa pagiging patas, ang larangan ng digmaan ay nasa iyong gate ng hindi nagpapakilalang. Kung makatiis ka ng 100,000 aking mga pag-atake, nanalo ka. Pangatlo, kung natalo ka sa loob ng 100,000 gumagalaw, hindi ka maaaring masira, makatakas, o tumanggi na maging alipin ko. Nag-squint si James at tinanong, ano pa? Tumawa ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat, iyon lang. Hayaan ang labanan sa tatlong mga enterpok. Dapat kang magtrabaho upang lumakas sa loob ng panahong ito upang maiwasan ang isang nakakahiyang pagkawala. Nagkibit-balikat si James sa espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat at tinanong, kung gayon paano kung talo ka? Galit na sinagot ng espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat, ako, natalo. Dapat kang mabaliw. Hiniling ni James, mayroon lamang akong isang kahilingan. Kung manalo ako, nais kong pumasok sa palasyo ng Wuya. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay sumimangot, ang kanyang ekspresyon ay lalong lumalakas. Maging ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa galit. Inalog ni James ang kanyang kamay at isang kontrata sa kaluluwa ang lumitaw bago ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay umungal, sa palagay mo ba ay gusto ko ang Xanthocus? Nagkibit-balikat si James, mukhang walang malasakit sa kanyang tanong. Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay sumigaw, wala kang paggalang sa akin. Hindi ako napahiya dati. Nagambala si James, tumigil sa spouting na walang kaparirikan. Pupunta ka ba o hindi? Ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay naghagupit ng kanyang mga ngipin at nilagdaan ang kontrata. Ang kontrata ay agad na sumabog sa isang maliwanag na ilaw, pagkatapos ay natupok ng mga apoy. Nag-aalala si James na ang kontrata ng kaluluwa ay hindi magiging epektibo sa espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat. Nakakagulat, nagtrabaho ito. Ang 49 na Taoism ay hindi lamang inilalapat sa mga banal at mortal na nilalang ngunit maging ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat ay maaaring makagapos nito. Itinuro ni James ang espiritu ng kaluluwa ng Wade Arapat at sinabing, hahanapin kita sa tatlong mga enterpok. Pagkatapos magsalita, iniwan ni na James at Zabat ang gate ng Anonymous. Sa susunod na sandali, muling lumitaw sila sa mga lugar ng pagkasira ng Goyoan at agad na nakita ang ilang mga banal na nilalang na naglilinang sa loob ng porma sayon na na-set up niya. Bumagsak si Zabat at tinakpan ang kanyang bibig sa sorpresa. Mabilis siyang nagtanong, lahat ba sila ay mga emperador? Si James, mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, tumango ng ngiti. Pagkatapos ay tinanong ni Zabat, bakit ka kumpiyansa na maaari mong talunin ang landas ng Wade Ara? Sumagot si James, upang maging tumpak, magiging kalahati lamang ng kanyang lakas.
Dapat kong gawin ang peligro na ito at mabuhay ito kahit ano paman. Huminga ng malalim si Zabat. Ang kanyang katayuan at paglilinang ay masyadong mababa upang maunawaan ang mga saloobin ng isang malalang nilalang tulad ni James. Ngunit nadama niya na maswerte na ang pagpasa sa pagsubok na ito ay makakakuha ng tiwala ni James, na ginagawang mas madali ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Bigla, itinuro ni James, maaari mo ba akong tulungan na makita ako ni Taichu, Zabat? Taichu, sinabi lang niya kay Taichu. Lumangon si Zabat kay James sa kumpletong paniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7269. James ay kumuha ng isang sigil ng kaluluwa, inilagay ito sa kamay ni Zabat, at sinabing, hanapin ang pinakamagandang babae sa isang puting balabal. Kunin ang sigil at pumunta. Si Zabat ay nababagabag ngunit sinunod si James nang walang pag-aatubili. Ang Taichu ay isa sa 5 pangunahing mga ebolusyon. Sa makatuwid, nadama ni Zabat na hindi kwalipikado na makipag-usap sa kanya at nagtataka kung bakit ipapadala siya ni James. Pagdating sa pormasayo na hinuhulaan ng hindi nagpapakilalang gas, huminga ng malalim si Zabat at dahan-daang lumuhad bago si Taichu. Pagkatapos, binati niya ng magalang, ako si Zabat. Napakagandang karangalan na nasa iyong harapan, ang iyong kabanalan. Ipinadala ako ng mortal na emperador upang makuha ka. Si Taichu, na malalim na nakatuon sa paglilinang, ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng isang banayad na pagpapahayag, sinabi niya, isang Xyloria na espiritu ng katawan. Napakabihirang iyon. Magalang na ipinakita ni Zabat ang kaluluwa ng sigil na ibinigay ni James. Hayaan mo akong makita ang iyong mukha. Kinakabahan, itinaas ni Zabat ang kanyang ulo. Sinuri siya ni Taichu ng masidi, na tila sinusubukan na makita sa pamamagitan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, ang iyong orihinal na form ay isang Scarlet Fox. Tumanggo si Zabat. Agad na naintindihan ni Taichu ang mga hangarin ni James. Inihayag niya ang kanyang kamay at ginagabayan si Zabat sa pagbuo. Pagkatapos, tumayo siya at nagturo, manatili dito upang linangin. Huwag umalis nang walang pahintulot. Bago tumugon si Zabat, inagaw ni Taichu ang kaluluwa ng sigil mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, enveloping Zabat sa isang itim at puting ilaw, nilikha ni Taichu ang isang malaking BLACKAND white gas ball sa itaas ng kanyang ulo. Matapos makumplito ang serye ng mga aksyon, nawala si Taichu mula sa paningin. Naupo si Zabat sa futon ng Taichu, na lubusang nasasabik sa makapangyarihang hindi nagpapakilalang gas sa paligid niya. Siya ay mula sa lower realms at nawawala sa gitna ng malalim na pagbuo. Nakakakita ng dalawang mga emperador ng landas, si Emperor Yevgen, at ang banal na Marius, ay nagparamdam sa kanya na wala sa lugar. Naramdaman niya na ang mga powerhouse na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Biglang sinabi ni Cosimian, nakangiti, maswerte ka. Sumang-ayon si Yulia. Oo, sa katunayan. Bibigyan ka ng isang sigil ng kaluluwa na inirerekomenda bilang isang direktang alagad ng Taichu. Nanlaki ang mga mata ni Zabat nang magulat siya, isang direktang alagad ng Taichu. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Panipi. Pinahihit ni Hankan ang kanyang balbas at sinabing, dapat kang magpasalamat. Ang iyong kasalukuyang katayuan ay naaayon sa mga emperador ng landas tulad namin. Mga emperador ng landas. Bumagsak si Zabat, mabilis na tumataas sa kanyang mga paa. Malumanay na ngumiti si Cosimian at sinabing, ako si Emperor Cosimian. Emperor Drovko, ipinakilala ni Yulia at tumanggo sa pagkilala sa Zabat. Ngumiti si Hankan at sinabing, ako si Hankan. Dati akong nagbabantay sa kabutihan ng aming kaharian. Ngayon ay naglilingkod ako sa mortal na emperador. Panipi. Si Zabat ay nagmadali na yumuko sa bawat isa sa kanila. Nakakakita ng kanyang mga aksyon, marahan silang nag-chop. Biglang nakipag-ugnay si Harper, dapat kang yumuko sa amin, hindi sa kanila. Kung hindi namin naiwasan ang iyong buhay, hindi ka naririto ngayon. Bulalas ni Zabat, MS Harper, G. Yani, G. Morgoth, nandito kayong lahat. Ang mga makapangyarihang figure ay nagpalitan ng sulyap at ngumiti ng magkakaisa. Agad na yumuko si Zabat sa bawat isa sa kanila. Hindi alam,
Siya ay naging pinaka-junior at pinaka-mababang ranggo sa pagpupulong na ito, napilitang yumuko at magpakita ng paggalang. Gayunpaman, si Zabat ay may kaunting pag-inklang na ang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya ni James ay napakahusay na ang paglilinang ng 1,000,000 mga entrepok ay hindi pa rin maihahambing sa kung ano ang makukuha niya sa isang maikling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7270. Sa magaspang na lupain na lampas sa mga pagkasira ng Goyoan Temple, tumayo si James sa bangin sa isang matataas na summit sa bundok. Tahimik niyang sinuri ang malawak na kalawakan ng mundo ng Goyo Daones Realm, nakahawig ng isang nag-iisa na lobo na nawala sa pag-iisip. Bigla, isang flicker ng itim at puting ilaw sa likuran niya ang nag-sign sa pagdating ng Taichu. Nakatayo siyang nakatayo at hinintay siyang magsalita. Nang walang pag-on, sinabi ni James, "May utang ako sa iyo." Kalmado ang sagot ni Taichu, "Hindi, may utang na loob ako sa iyo." Ang isang Xyloria na espiritu ng katawan ay talagang bihira. Maswerte tayong magkaroon ng isang kahanga-hangang kahalili. Nagbiro si James, "Well, sa palagay ko dapat kang magpasalamat sa akin." Tinitigan ni Taichu si James at sinabing, "Inaakala kong mayroong isang bagay na hinahanap mo sa akin kapalit. Huwag nating talunin ang paligid ng bush. Ano ang gusto mo?" Tumalikod si James, nakalock ang mga mata sa kanya, at sinabi ng mahigpit, "Nais kong isama ang 3 espiritu. Inaasahan kong maaari mo akong tulungan sa pagsusumikap." Si Taichu ay nakuha sa kahilingan ni James, ganap na nauunawaan ang kahulugan sa likod nito. Nakakakita ng kanyang katahimikan, nagbuntong hininga si James at sinabi, "Naiintindihan ko ang aking kahilingan ay maaaring maging matapang, ngunit ang oras ay ang kakanyahan." Tinanong ni Taichu, "Ano ang tungkol sa Taiyi?" Inunat ni James ang kanyang kamay at ipinahayag ang Taiyi Pearl. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay at isa pang 3 perlas na materyal sa pagkakasunod-sunod ng pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking. Una ay ang Xyloria Taichi Pearl, ang Xyloria Terte Perlas, at sa wakas, ang Xyloria Taishi Pearl. Huminga ng malalim si Taichu matapos makita ang 4 na perlas na naglalakad sa paligid ni James. Kakulangan ang kabutihang palad ng Taiyi o ang pag-aalaga ng Taishi. Kumpara sa Teiso at Taichi, hindi rin ako nagkakahalaga ng isang banggitin. Ako ay isang masa lamang ng enerhiya na naganap sa anyo ng tao, pagkatapos ay nabuo ang emosyon. Kung nais mong makuha ang aking pinakadakilang kayamanan, dapat kang mag-alok ng pantay na angkop na palitan. Yumuko si James at sinabi ng magalang, "Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin." Inilagay ni Taichu ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran at dahan-daang bumagsak sa harap ni James. "Una, kailangan kita upang sagutin ang ilang mga katanungan." Dumiretso si James, inihahanda ang kanyang sarili para sa kanyang mga katanungan. "Kailangan pa ba para sa 2 halves ng gobernador ng Yin?" Tapat na sumagot si James, "Hindi pa ako sigurado." Tinitigan ni Taichu si James at sinabing, "Kung wala ang gobernador ng Yin, ang Soremsia ng Wait Arapat ay hindi lilito. Sa hinaharap, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng gobernador ng Yin at iyong mga kaibigan, sino ang pipiliin mo?" Ang ekspresyon ni James ay nagbago ng malaki. Tinanong niya ang pansamantalang, "Nangangahulugan ba ito ng aking asawa, ang gobernador ng Yin?" Pinutol siya ni Taichu at sinabi ng mahigpit, "Ang iyong asawa ay ang madilim na landas ng langit, hindi ang gobernador ng Yin." Bumagsak si James, ang mga salita ni Taichu na tumatama sa kanya tulad ng isang bolt ng kidlat. Ito ay isang pag-iisip na tumanggi siyang isipin. Mahinahon na sinabi ni Taichu, "Hindi ka pa handa na sagutin. Ngunit ang iyong pag-aalangan ay nagpapatunay na tatayo ka sa tabi ni Thea kahit na ang kanyang pag-iral ay maaaring makaapekto sa mas malaking larawan." Matapos ang isang matagal na katahimikan, mahinang sinabi ni James, "Hindi ako naniniwala na ang aking asawa ay ang Soremsia ng Wait Arapat. Hindi ito maaaring." Tiniyak siya ni Taichu, walang sino man ang nagsabing siya ang Soremsia ng Wait Arapat. Gayunpaman, may kakayahan siyang maimpluwensyahan ang kanyang Soremsia. Bagaman siya ang huling outside na nilikha, hindi siya nakagapos ng realm ng health. "Naiintindihan mo ba, Panipi?" Sumimangot si James sa kanyang mga salita. Ipinagbigay alam sa kanya ni Lizzie na ang gobernador ng Yin ay iniutos ng walang ulo ng Diyos na si Frana,
na bumaba sa lupain ng Health. Matapos patayin at muling nagkatawang tao ng 81 beses, ang kanyang paglutas ay nanatiling hindi matitinag. Ang kanyang misyon ay palaging upang mahanap ang Soremsia ng Wait Arapath. Lumapit si Taicho at sinabi, kahit na napakalakas ka, hindi ka pa sigurado sa gusto mo. Nais mo bang yakapin ang katiwalian, o manatiling matatag sa landas ng matuwid na Taoism? Panipi. Kinontra ni James, sino ang magpapasya kung ano ang tama at mali? Tagumpay na sinabi ni Taicho, ang landas ng Wait Ara ay ang pinuno ng realm. Ang laban sa kanya ay masama, at ang pag-align sa kanya ay ang pagtataguyod ng Taoism. Panipi. Kinutya ni James, sa kasong iyon, marahil ay dapat kong yakapin ang katiwalian at tutulan ang kanyang Taoism. Malaya kang gawin ito, tumanggo si Taicho at tinanong, ngunit ano ang tungkol sa iyong mga kaibigan? Nawala si James sa mga salita. Nag-aral si Taicho, nag-iisa, maaari kang mag-opt na ililigaw para sa lakas. Ngunit ano ang tungkol sa mga sumusunod sa iyo? Ibinabahagi ba nila ang iyong pagkahilig? Mayroon ba silang pagpipilian? Ang iyong kawalang galang ay kung bakit sila nawala. Maaari mong itulak ang zabat sa akin, ngunit ano ang gagawin mo para sa iba na sumusunod sa iyong tingga? Nahaharap sa mga tanong na probang ni Taicho, pinalo ni James ang kanyang mga kamao, ipinikit ang kanyang mga mata, at naisip. Ang Taicho ay nagtataglay ng isang walang kapares na kakayahang makilala ang kalaliman ng puso ng isang tao. Ang paglitaw ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapath ay iniwan si James na walang pag-asa, ang kanyang mga saloobin ay nagkagulo. Kinwestiyon niya ang pagiging mapagkakatiwalaan ng kanyang mga kasama, ang katapatan ng kanyang mga kaibigan, at maging si Lizia, ang kanyang matatag na kaalyado na sumama sa kanya sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pagsubok. Ang mga araw na natatakpan sa pagkabalisa at pag-aalala ay malayo sa kanyang mga hangarin. Kahit na nagtagumpay siya sa pagsasama ng 5 kayamanan, kinuha ang kontrol ng palasyo ng Wuya, at napansin ang bid ng pagtatalaga ng landas, ano kung gayon. Sa huli, kailangan pa niyang harapin ang pagdurusa sa Lear at ang pagbabalik ng Soremsia ng Wait Arapath. Gayunpaman, ang takot ay wala sa kanyang kalikasan. Gumawa siya ng masusing paghahanda para sa naturang kaganapan. Ngunit maaari ba siyang tunay na harapin ang mga dating kasama sa armas, marahil ay makisali sa kanila sa labanan? Maaari ba siyang makipagtalo laban sa karamihan ng mga banal na nilalang at nilalang? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7271 ito ay hindi ground worry ni James. Hindi rin pagtatangka ni Taicho na maghasik din. Ito ay isang katotohanan na nangyari na. Noong nakaraan, dahil sa hitsura ng espiritu ng kaluluwa ni Wait Ara at ang institusyon ni Goyo, ang pagbabago sa mga saloobin ng mga banal na nilalang minsan sa ilalim ng kanyang utos, lalo na ang mga powerhouse sa itaas ng ranggo ng Mahayana Declan, ipinaliwanag ang lahat. Kahit na maaaring patayin ng isang tao ang mga banal na nilalang na may isang arrow, hindi maalis ng isang tao ang kanilang paniniwala sa Wait Ara. Kailangan mo ng oras upang isaalang-alang ang mga isyong ito, buntong hininga si Taicho at sinabi. Kung nais mong baguhin ang isang sistema, kailangan mo munang baguhin ang iyong sarili. Upang baguhin ang iyong sarili, kailangan mong baguhin muna ang iyong lakas sa pag-iisip, kung hindi man, kung ikaw ay nasa kaguluhan, ang mga nabubuhay na nilalang sa ilalim mo ay magiging kaguluhan. Kapag ang mga nabubuhay na nilalang sa ilalim mo ay nasa kaguluhan, ang mundo ay magiging kaguluhan. Kung gayon, ang isang sakuna na nangyayari sa loob ay hindi magiging sorpresa. Matapos makinig sa payo, biglang napaliwanagan si James. Yumuko siya muli kay Taicho. Ms. Taicho, salamat sa paalala. May utang ako sa iyo ng isa pang pabor. Taicho chuckled. Dapat ay nakakapagod para sa iyo na pag-usapan ang tungkol sa isang mabibigat na paksa dahil hindi katapat, hindi mapigilan, at malaya. Ngunit kailangan kong paalalahanan ka ng isang bagay. Kahit na ang 5 pagsasama ng mga espiritu ay tila madali, kung mayroon kang isang hindi matatag na lakas ng kaisipan at napakaraming mga panloob na demonyo, kahit na ginagamit mo ang mga perlas ng Xyloria, maaaring hindi mo makontrol kung ano ang nagmula dito. Pagkatapos, pinalawak ni Taicho ang kanyang mga braso. Isang kumikinang na perlas ang lumipad mula sa kanyang katawan.
Lumulutang ito sa harap ni James na may tunog ng buzzing. Ang iyong mga saloobin ay hindi na iyong sariling mga saloobin. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Taichu, sapat na upang mabuo ang Taoism ng lahat ng mga salita. Kaya, dapat kang maging maingat sa iyong mga saloobin at kilos sa pagsasama ng 5 espiritu. Pagkatapos nito, si Taichu ay naging isang sinag ng itim at puti na ilaw bago mawala, iniwan si James. Nakatitig siya sa Taichu Pearl na parang may hawak siyang mainit na patatas. Sa sandaling ito, nais niyang naroroon si Thea. Kahit na binigyan siya ng isang tahimik na yakap, pakiramdam niya ay madali. Sa kasamaang palad, si Thea ay inalis ni Tai. Kailangan niyang mabawi. Napapagod din siya. Samantala, ang Light Thea ay nanganganib din sa kanyang buhay. Mas mahalaga, kailangan ni James na harapin ang hamon ng espiritu ng kaluluwa ni Wait Ara pagkatapos ng 3 mga Enterpop. Kailangan niyang labanan ang labanan na ito. Ito ay isang panganib na kailangan niyang kunin. Dapat niyang kilalanin ang kanyang tunay na lakas. Kung hindi man, kahit na pumasok siya sa Huya Palace, maaaring hindi niya makikipag-away laban kay Xanthocus. Sa pagtingin sa Taichu Pearl sa harap niya, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang posisyon ng lotus, siya, kasama ang Taichu Pearl at ang 4 na iba pang mga Xyloria Perlas, ay dahan-daang lumutang sa walang bisa. Pagkatapos, isang pangalawang katawan ang sumabog sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng isang itim na balabal at nagkaroon ng masamang ngiti. Dahan-dahan niyang pinalibot ang kanyang pangunahing sarili sa isang malevolent na enerhiya. Pagkatapos nito, ang isa pang James sa isang puting balabal ay biglang lumitaw at pinigilan ang isa sa itim na balabal. Sino ang nagpakawala sa iyo? Bakit ka lumabas? Sa isang itim na balabal, nagalit si James. Hindi mo ba alam kung ano ang kailangan namin? Alam ko, sinabi ni James sa isang puting balabal, kailangan namin ng isang patas at makatuwirang mundo. Ang lahat ay may karma at nakasalalay sa karma. Ang karma ay nagmula sa mga salita at kilos ng isa. Panipi. Wala kang alam. Biglang umungol si Black Robe James, kung walang mga patakaran, hindi mapamamahalaan ang isang mundo. Ang tunay na Taoism ay ambisyon at hegemony. Kailangang maabot ng isa ang ranggo ng Declone. Ang bawat salita at pagkilos ay maaaring makontrol ang lahat ng mga banal na nilalang. Ang mga sumusunod ay magunlad, at ang mga hindi mapapahamak. Ito ang dapat gawin ng isang tao. Umiling-iling si James sa isang puting balabal. Ang iyong pagkahumaling ay masyadong malalim, at ang iyong pagnanais para sa kapangyarihan ay labis. Nawala ka laban sa iyong orihinal na motibo. Hindi ka dapat lumitaw. Kung kami ay kumikilos tulad mo, ano ang naiiba sa amin sa Goyo, Xanthocus, at Wait Ara? Bakit natin sila tutulan? Ang dahilan na tutol tayo sa kanila ay dahil sila ay isang hadlang sa aming hegemony. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni James, sa pamamagitan lamang ng pagtanggal ng mga ito maaari nating tunay na maabot ang ating rurok at mapagtanto ang ating mga ambisyon. Pagkatapos, si James sa isang puting balabal at ang isa pa sa isang itim na balabal ay nagsimulang lumaban ng mabangis. Ang kanilang laban ay naging sanhi ng panginginig sa lugar. Sa sandaling ito, isang isda ng koi ang lumabas mula sa pangunahing sarili ni James na may mga patak ng tubig. Habang nanginginig ang ulo at buntot nito, sinubukan nitong lumaya mula sa banal na aura ni James at umakyat sa kalangitan. Pagkatapos nito, ang isda ng koi ay tumingin sa likod ni James at nagsalita ng may puot. James, maghintay ka lang. Puputulan kita. Ikaw at ang iyong asawa ay mamamatay. Pagkatapos, tumungo ito sa isang bola ng black and white mist. Di nagtagal, isang malaking halimaw ang nagmamadali mula sa katawan ni James na may dagandong. Sa pamamagitan ng isang flash ng pulang ilaw, ang halimaw ay agad na nagbago sa isang gwapong nasa gitna na may edad na. James, gumising ka. Ang isda ay nakatakas. Bakit ka nag-iingat? Gayunpaman, sa sandaling ito, si James ay nakaupo pa rin sa cross-legged. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakasara. Hinayaan niya ang dalawang James na lumaban sa itaas ng kanyang ulo. Bakit ka laging nag-procrastinating? Kung ilalagay mo siya sa aking tiyan, walang mangyayari. Pagkatapos, ang gwapong nasa gitnang may edad ay nagpunta upang habulin ang isda ng koi. Sa sandaling ito,
Sa itaas ni James, tinusok ng black robe na si James ang puti na si James ng isang tibak. Pumunta ka sa impyerno. May pokrite ka. Habang itinulak ng itim na robe na si James ang kanyang palad, lumipad ang puting robe na si James. Sa susunod na segundo, ang pangunahing sarili ni James ay mabilis na nakapaloob sa malevolent na enerhiya ng itim na robe na si James. Bumuo ito ng isang malaking bola ng malevolent na enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7272. Instantly, ang bola ng malevolent na enerhiya ay lumawak. Sakop nito ang buong pagkasira ng templo ng Goyoan, pinupuno ang lugar na may pulang gintong ilaw at isang nakasisindak na aura. Kapag sumabog ang hangin, lumipad ang buhangin at bato. Ang mga bundok ay gumuho, at ang mga espiritual at banal na nilalang na dumaan sa pamamagitan ng wave. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga powerhouse at banal na nilalang sa hindi nagpapakilalang porma sayon ay nadama ang chilling aura. Binuksan nila ang kanilang mga mata ng paisa-isa. Ang malevolent na enerhiya ay nakakatakot. Saan ito nagmula? Tanong ni Cosimian sa isang nanginginig na boses. Tumingin sa paligid, bulalas ni Yulia, na nagtuturo sa labas ng porma sayon. Napuno ito ng ilaw na pulang ginto. Nakakatakot ang aura. Maaari bang dumating ng maaga ang pagdurusa ng Lear? Tumayo si Marius sa pagkabigla. Siya ay may isang mahigpit na ekspresyon. Hindi ito ang pagdurusa sa Lear, ngunit isang panloob na enerhiya ng panloob na demonyo. Ito ang aking unang pagkakataon na makita ang isang napakalakas na panloob na demonyo. O hindi, sumimangot si Yanni. May nangyari ba sa pagsasama ni James ng 5 spirits? 5 pagsasama ng spirits. Tumingin si Harper kay Yanni sa pagtataka. Kailan sinimulan ni James ang pagsasama ng 5 espiritu? Ang 5 pagsasama ng espiritu ay lubhang mapanganib. Mas mapanganib ito kaysa sa pagsasama ng 3 kayamanan. Sa isang nakasimangot, sinabi ni Morgoth, kung siya ay walang pag-iingat, lalabas ang mga panloob na demonyo. Kapag kontrolin niya ito, magkakaroon ng walang katapusang pagpatay. Kung saan man lumipas ang malevolent na enerhiya, kahit na isang talam ng damo ay lalago. Ito ay mas malakas kaysa sa akin. Nang marinig iyon ng mga banal na nilalang at powerhouse, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa oras na ito, isang magandang silweta ang nanguna at isinugod mula sa hindi nagpapakilalang porma sayon. Dumiretso siya sa walang bisa. Ikinakalat niya ang kanyang mga kamay, na kumakalat ng ilaw ng amethyst ginto sa walang bisa. Siya ay ganap na sumasaklaw sa buhangin at bato sa paligid niya. Sa mundong ito na puno ng ilaw na pulang ginto, nabuo ang isang malaking amethyst gintong bagyo. Ito ay nakapaligid sa lumalawak na ilaw na pulang ginto. Ang Lizzie ay gumawa ng aksyon. Sigaw ni Yanni, nais niyang i-set up ang walang kabuluhan. Dapat nating tulungan siya. Pagkatapos, nagmadali si Yanni sa hindi nagpapakilalang porma sayon at dumiretso sa walang bisa. Nagmamadali sina Marius, Yulia, Cosimian, at Hankan, patungo sa iba't ibang direksyon at gamit ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Ganap nilang hinarang ang pagpapalawak ng malevolent na enerhiya gayunpaman, ang kapangyarihan ng pulang ginto na ilaw ay nakakatakot. Ang malaking hugis itlog na pader ng enerhiya na naset up ng mga banal na nilalang at mga powerhouse ay naset up kaagad. Ang isang matatag na stream ng pagsabog ay tunog mula sa lahat ng mga direksyon. Ang pader ng enerhiya ng sandali ay nabasag, maraming mga powerhouse at banal na nilalang ay agad na pinasabog ng red gold light. Pagkatapos, ang ilaw ng pulang ginto ay mabilis na lumawak sa isang bilis na nakikita ng hubad na mata. Lumusot ito sa mga powerhouse at banal na nilalang. Sa sandaling ito ang pagbuo ng walang kabuluhan na nabuo ni Lizzie gamit ang buhangin at mga bato ay biglang bumangon sa kalangitan na may isang malakas na aura na walang kabuluhan. Pinutol nito ang pagpapalawak ng pulang ginto na ilaw at nakulong ang karamihan sa pulang ginto na ilaw sa loob nito. Ngunit kahit na, ang pulang gintong ilaw na naputol sa labas ay agad na kinain ang mga powerhouse at banal na nilalang. Ang mga pagsabog at fights ay sumabog sa loob nito. Kinwestiyon ni Yanni, James, ano ang ginagawa mo? James, ako si Harper, bulalas ni Harper. Master, ito ako, Marius. Tumunog ang boses ni Marius. James, sigaw ni Morgoth. Huwag mo akong pilitin. Nasa parehong koponan kami. Tinanong ni Yulie,
James, nabaliw ka ba? Emperor Kaidan, nawalan ka ng isip. Mabilis na umiikot si Cosimian. Emperor Kaidan, gumising. Ako si Hangkan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7273. Sa kaputok ng isang mata, maraming mga powerhouse at banal na nilalang ay malubhang nasugatan. Sila ay pinasabog ng pulang ginto na ilaw. Matapos ang pagdura ng dugo, ang mga banal na nilalang at mga powerhouse ay nahulog sa lupa, malubhang nasugatan. Pagkatapos, ang pagbuo ng wala na ang Lyzia ay nag-set up lamang ng mga piraso kapag ang pulang ginto na ilaw ay tumama dito. Maging si Lyzia ay pinasabog. Nahulog siya sa lupa ng labis, na naglabas ng isang bibig ng dugo. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang katawan ay natakpan ng dugo. Lyzia, si Harper, na nasa mas mahusay na kondisyon, ay sumugod patungo sa Lyzia. Ang pagpili ng Lyzia, tinanong ni Harper, ayos ka ba? Si Master ay hindi masiraan ng loob, sabik na sigaw ni Lyzia. Nababaliw ang Master. Paano siya mabaliw? Hindi namin siya pinilit o hiniling sa kanya na gumawa ng anuman. Lahat ay nagawa ayon sa kanyang nais. Hindi namin pinilit siyang gumawa ng anuman. Bakit siya nabaliw? Bakit may labis siyang galit at sama ng loob? Sigaw ni Lyzia sa huling pangungusap na nakakasakit sa puso. Pagkatapos, sumabog siya sa luha. Mukha siyang kaibig-ibig. Siya ang Soremsia ng Frana, ang pinuno ng siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan. Inilaan niya ang lahat ng kailangan niyang likhain si James. Siya ang kanyang pinakadakilang pagmamataas. Siya rin ang pangalawang nilikha na ipinagmamalaki niya. Ngunit ngayon, nahaharap siya sa kanyang pinakadakilang hamon at pag-iingat. Palaging tinatrato ni Lyzia si James na tame time, na tumutugon sa bawat kahilingan. Natatakot siya na maramdaman niyang manipulahin at magamit, sa gayon ay bumubuo ng mga damdamin ng paglaban. Ito ay haantong sa mga komplikasyon. Gayunpaman, nang naisip niya na nangunguna siya, James kay Zymergy, napagtanto niya na ang lahat ay hindi makontrol. Labis siyang nababahala na hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon, ang sitwasyon ay talagang nangyari na hindi niya inaasahan ang ganitong bagay na mangyayari. Kaya, nahuli niya ito sa bantay. Nahihirapan pa siyang tanggapin ito. Pagdinig ng nakakasakit na pag-iyak ni Lyzia, naapektuhan din si Harper. Dalawang daloy ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Kahit na hindi siya nasa tabi ni James, kilala niya siya. Siya ay malaya, ligaw, matuwid, patayo, nakakatawa, at nahuhulog sa isang tao lamang. Talagang mahirap para sa kanya na maniwala na ang gayong tao ay maaaring magkaroon ng napakalakas na panloob na demonyo at mabaliw dahil dito. Hindi alam sa kanila, sa pulang ginto na ilaw sa walang bisa, isang malungkot at gwapong figure na may malevolent na enerhiya ay pinapanood sila ng mabuti. Nang makita niyang umiyak si Lyzia at ang malubhang nasugatan ng mga powerhouse pati na rin ang mga banal na nilalang, nang inig siya. Habang ang ilaw ng malevolent na enerhiya ay naging mas malakas, ang kanyang buong katawan ay ganap na nakapaloob dito ay naging mas marahas at mabangis. Zabat, catch. Sa oras na ito, isang malinaw na tinig ang tunog mula sa walang bisa. Sa susunod na segundo, ang isang landas na kaldero na may banal na ilaw ay pumasok sa hindi nagpapakilalang porma sayon mula sa kalangitan sa itaas ng ilaw na pulang ginto. Si Zabat, na nakaramdam ng walang magawa, ay mabilis na nahuli ang landas ng kaldero. Pagkatapos, pinangunahan niya ang kanyang tapang at umakyat sa kalangitan. Nang makita iyon, ang gwapong tao sa pulang gintong ilaw ay biglang umungal, na nagpapalabas ng marahas na enerhiya na nakamamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7274. Sa susunod na segundo, ang landas ng cauldron sa kamay ni Zabat ay biglang nakataas. Ang isang walang hanggan na black and white na enerhiya ay sumabog mula sa loob. Ang black and white na enerhiya ay mabilis na sumugod, gumagalaw sa itaas ng pulang ginto na ilaw. Sa isang sulyap ng isang mata, bigla itong pinagsama sa black and white na enerhiya sa dulo. Pagkatapos, nabuo ito ng isang itim at puting enerhiya na pinigilan ang ilaw na pulang ginto. Spin. Ang malinaw na tinig ay muling tumunog. Agad na gaganapin ng Zabat ang landas ng cauldron na mataas at nagsimulang mag-ikot ng mabilis sa paligid ng pulang gintong ilaw. Sa isang sulyap ng isang mata,
Isang malaking bola ng black and white na enerhiya ang nakuha sa magkabilang dulo ng dalawang magagandang figure. Mabilis itong tinakpan ang pulang gintong ilaw. Agad na, ang pulang ginto na ilaw ay biglang sumabog na may nakasisindak na mga ilaw ng tibak. Patuloy itong naapektuhan ang black and white na enerhiya, ngunit ito ay ganap na nasisipsip at kinain nito. Sa mga lugar ng pagkasira, nakita ng malubhang na sugatan na banal na nilalang at mga powerhouse ang eksena. Natigilan sila. Ginamit ni Taicho ang Xyloria Path Cauldron, dali-dali na sinabi ni Cosimian. Inaasahan ko na mapigilan nito ang malevolent na enerhiya ng Emperor Kaidan. Samantala, ang iba pang mga banal na nilalang ay napanood ang eksena na kinakabahan. Taichu, biglang sumigaw si Marius. Ang kalahati ng Zymergy ay nagmula sa iyo. Lumikha ka agad ng isang puwang upang maiwasan ang sanhi ng higit na pagpatay. Sa walang bisa, si Taicho, na may hawak na landas na kaldero, ay huminga ng malalim. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig ang lugar. Ang lahat ay nagbago ng kanilang mga hugis at posisyon. Ang isang malakas na tunog ng tunog ay sumabog. Taichu, hindi ka dapat makialam sa negosyo ng ibang tao. Sa sandaling ito, ang masasamang pag-ungol ni James ay tumunog mula sa loob ng pulang ginto na ilaw. Kung hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pagkatapos, isang pulang figure ang sumigaw mula sa pulang gintong ilaw na natatakpan ng Taicho at Zabat na may itim at puting enerhiya. Tumayo siya sa tuktok ng black and white na ulap ng enerhiya. Nang makita ang eksenang iyon, ang mga powerhouse at banal na nilalang sa mga lugar ng pagkasira ay natigilan. Maging ang mga mukha ng Taicho at Zabat ay naging mapatla. Hakbang pabalik, malamig na sinabi ng pulang figure. Huwag mo akong gamitin ang iyong mga kaluluwa upang gunitain ang bagong buhay. James, nagmamadaling sumigaw si Taicho, alam kong mayroon ka pa ring katwiran at kamalayan. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ng pulang figure, hindi ako mapagkakatiwalaan ng sinuman, na tulong. Hindi ko na kailangan ang kontrolado sa akin na sinigawan ni James ang huling pangungusap. Pagkatapos, ang isang pulang gintong ilaw na ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan. Mabilis itong lumusot patungo sa mga nakapalibot na lugar. Kumusta naman si Thea? Bigla, sumigaw si Yulia mula sa mga nasira. Kaagad, ang mga ilaw ng tibak na papalapit sa Taicho at Zabat ay biglang tumigil. Mabuti kung hindi ka nagtitiwala sa amin. Sigaw ni Yulia sa luha, ngunit hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang babaeng minahal mo ang buong buhay mo? Upang ituloy siya, labis kang nagdusa. Hindi madali para sa iyo na sa wakas ay muling magkasama. Masisira mo rin ba siya? Ang pahayag ay kapakipakinabang. Si James, na nakapaloob sa pulang gintong ilaw, ay nawala sa pag-iisip. Kaya, tumigil ang nakakatakot na pag-atake. Sa sandaling ito, agad na sinabi ni Taicho kay Zabat, ilagay ang kanyang katawan sa kaldero at aisil siya. Si Zabat ay nakuha. Itinaas niya ang kanyang ulo sa pagkabigla at sumigaw, hindi, si James ang aking benefactor. Hindi ko siya maisil. Bobo ka ba? Galit na sinumpa ni Taicho. Siya ay hindi masiraan ng loob. Walang makakontrol sa kanya. Kung nais nating lutusin ang sakuna na ito, dapat nating pansamantala siya pansamantala at maghanap ng solusyon bago siya pakawalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7275. Pagkatapos, ipinikit ni Zabat ang kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang katawan. Siya ay naging isang sinag ng ilaw ng boneware at pumasok sa landas ng kaldero. Sa susunod na segundo, ang landas ng kaldero ay sumabog na may itim at puting ilaw. Sa pamamagitan ng isang walang katapusang stream ng black and white na enerhiya, mabilis nitong pinigilan si James. Isang layer, dalawang layer, tatlong layer. Sa kabilang dako, nang papasok si Taichu sa kaldero, nakita niya ang daan-daang milyong mga banal na nilalang mula sa lahat ng mga direksyon na biglang lumalabas mula sa lahat sa paligid ng walang bisa. Ang outside beings, bulalas ni Taichu, lahat, umatras. Huwag kang pumunta rito. Gayunpaman, ang kanyang babala ay ganap na hindi pinansin ng mga nilalang ng outside. Sa pagtingin kay James na pinigilan ng maraming mga layer ng mga itim at puting enerhiya na ulap,
tila natuklasan nila ang isang kalaban na hindi nila kailanman nakita dati. Malakas silang sumigaw. Patayin ang demonyo. Ipagtatanggol natin ang landas sa kamatayan. May tungkulin tayong patayin ang mga demonyo. Magsingil ng sama-sama. Papatayin natin ang baliw na ito. Kasunod ng mga sigaw ng isa't isa, ang mga Alcide na nilalang ay sumikop sa malawak na porma sayon at tumungo patungo kay James mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, galit na umungol si Marius. Ano ang isang bungkos ng B***stars? Panahon na upang makatulong tayo, di ba? Hawak ang demonyong si Bat, umungol si Morgoth, kung maglakas loob kang samantalahin ang panganib ng iba at papatayin si James, papatayin kita. Nang malapit na siyang singilin sa kanyang si Bat, siya ay huminto ni Yanni. Ano ang ginagawa mo? Sumulyap si Morgoth. Walang magawa, sinabi ni Yanni, hindi nila pinapatay si James ngayon. Naghahanap sila ng kamatayan. O hindi, sabi ni Cosimian ng may awa, ang mga Alcide na ito ay talagang naghahanap ng kamatayan. Tulad ng pagtatapos nila ng pagsasalita, isang malakas na dagandong ay nagmula sa walang bisa. Si James, na una ay pinigilan ng maraming mga laser ng mga ulap ng black and white na enerhiya, ay biglang nag-exuded ng pulang gintong ilaw. Ang pulang ginto na ilaw ay ganap na kinain ang Alcide na singilin ng mabangis mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, ang isang walang katapusang stream ng mga hiyawan at mga whale ay nagmula sa ilaw na pulang ginto. Hindi mabilang na mga sirang mga paa, ulo, at mga katawan ay lumipad mula sa pulang gintong ilaw. Bagaman hindi makita ng isang tao kung ano ang nangyayari sa loob, masasabi ng isa kung gaano ito kalunokso sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mga hiyawan at pag-ungol. Sa kanyang lakas, si James ay halos walang talo bukod sa Goyo at Ozan Thakos na maaaring makatiis ng ilang pag-atake, ang iba pang mga emperador at banal na nilalang ay walang kapangyarihan. Noong nakaraan, ang tibak ni James ay pumatay ng higit sa 80% ng mga powerhouse, mga hari ng landas, kabanalan, at emperador sa 49 na langit. Ngayon, ang pangkat na ito ng mga Alcide na nilalang ay tulad ng mga mods na nagmamadali sa apoy. Sa pulang ginto na ilaw, ang mga sirang mga paa, ulo, at mga katawan ay patuloy na lumipad. Sa mga pagkasira ng templo ng Goyoan, isang burol na nabuo ng mga sirang mga paa ay lumitaw. Ito ay lumalaki ng mas mataas na mahalaga, sa paligid ng mga sirang mga paa at katawan, habang ang dugo ay patuloy na tumutulo, nabuo nito ang isang nakakatakot na ilog ng dugo. Ito ay lumalawak ng walang katapusang. Nang makita ang tulad ng isang trahedya na eksena, nag-set up si Taichu ng isang porma sayon at hinayla sina Marius, Hankan, Yulia, Cosimian, Harper, Yanni, at Lizzie sa walang bisa. Kami ay mapapahamak. Sa kawalan ng pag-asa, ipinikit ni Take ang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7276. Sa sandaling ito sa pulang gintong ilaw, si James, na demonyo, ay nag-aktibo sa lahat ng kanyang mga supernatural na kapangyarihan. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay naging 9 na piraso kung minsan at tumalikod mula sa 9 na piraso sa isa. Patuloy itong lumipad. Ang ilaw ng Tayback ay napuno ng kalangitan, pinapatay ang mga nilalang ng Alcide. Anuman ang kanilang mga ranggo ng paglilinang, anuman ang kanilang kasarian, agad silang pinatay ng Wuya Demon Slayer Sword. Ang kanilang mga pisikal na katawan at panghuli na mga gintong katawan ay ganap na nawasak. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay naalis sa pamamagitan ng mga ilaw ng Tayback. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat. Matapos ang hindi mabilang na mga alon ng pag-atake, nawala ang grupo ng mga Alcide na nilalang nang hindi man hawakan ang sulok ng mga damit ni James. Unti-unti, ang mga nilalang na Alcide na nakaligtas ay nagsimulang umatras sa takot. Gayunpaman, kapag malapit na silang tumakas sa lahat ng direksyon, napuspos sila ng red. Gintong ilaw. Hindi sila makalabas. Mas mahalaga, ang mga ilaw ng Tayback ng Wuya Demon Slayer Sword ay lumawak. Sa bawat ilaw ng ilaw na kumikislap, ang isang Alcide ay mawawalan ng ulo. Pagkatapos, magkalat ang kanilang mga kaluluwa. Ang pangkat ng mga Alcide na nilalang ay unti-unting nagbago mula sa pagtatanggol sa landas at mapagmataas na umaatake sa mga grupo na nasa takot at naghihintay ng kamatayan.
Habang ang mga nilalang ng Alcide sa loob ng ilaw na pulang ginto ay unti-unting namatay, ang mga lugar ng pagkasira ng templo ng Goyoan ay naging mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. May mga basag na mga paa, panloob na organo, at mga fragment ng panghuli gintong mga katawan sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga kaluluwa ang nahihirapan ng mahina. Hindi na kami makapaghintay. Bigla, sinabi ni Taicho, dapat nating kunin ang pagkakataon na i-seal muna si James, kung hindi man, magiging sanhi ito ng isang mas malaking sakuna. Habang siya ay nagsalita, naging bola siya ng black and white na enerhiya at pumasok sa kaldero. Ang walang hanggan na black and white na enerhiya ay pinagsama sa Zabat's Path Cauldron ng mabilis. Nagdulot din ito ng 3 layer ng mga itim at puting enerhiya na ulap na dati nang pinigilan si James na tumaas sa 81 layer. Kasabay nito, batay sa mga 81 layer ng mga itim at puting enerhiya na ulap, ang ilaw na pulang ginto na kumalat ni James ay unti-unting nabuklad. Nakakakita na ang black and white na enerhiya ay dahan-daang nagpapatibay, ang mga banal na nilalang at mga powerhouse ay nabalisa. Hindi, huwag mo siyang i-seal, choked out ni Yulia, hindi niya ito ibig sabihin. Emperor Yulia, huminahon. Madaling hinawakan ni Cosimian si Yulia. Kung hindi natin siya tinatakan ngayon, paano tayo makakabili ng oras at makahanap ng isang paraan upang maalis ang malevolent na enerhiya mula sa kanya? Tama iyon, itinaas ni Marius ang kanyang ulo at nagbuntong hininga. Hindi tulad ng maaari nating tawagan ang lahat ng mga banal na nilalang mula sa 49 na langit at hayaan siyang patayin silang lahat upang bumili tayo ng ilang oras, di ba? Anong mga ideya ang mayroon ka? Tinitigan ni Yanni si Marius at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Sigurado ka bang ang selyo ni Taicho ay maaaring maisil siya? Alam kong dumaan ka sa buhay at kamatayan kasama si Master. Walang magawa, sinabi ni Marius, ngunit wala nang ibang paraan ngayon. Nabatid ko sina Taiyi at Emperor Tapia na dumating upang hawakan ang lahat ng ito. Ngayon, sa lahat ng mga mundo, mayroon lamang silang lakas upang matulungan ang Master. Nang sabihin iyon, tiningnan ni Marius ang black and white na enerhiya na unti-unting nasil. Ito ay nag-aalala din ako tungkol sa kung maaaring maghintay o hindi Master hanggang sa dumating sila. Kapag ganap na nawalan siya ng isip at kinokontrol ng malevolent na enerhiya, mamamatay din tayo sa ilalim ng Wuya Demon Slayer Sword, natatakot ka ba? Tumingin si Morgoth kay Marius. Protektahan ko ang aking kaibigan. Nakaharap sa Morgoth, na matigas ang ulo, nais ni Marius na sabihin ngunit hindi. Dati siya noong Feby, bagaman siya, ay muling ipinanganak bilang isang babae, ang kanyang pakikipag-ugnay kay James ay mas malalim kaysa sa lahat ng mga powerhouse na naruroon. Sa kritikal na sandaling ito, paano niya maiiwan si James at tumakas? Sa oras na ito, sa pagbuo, dahan-daang bumangon si Lysia. Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabing, lahat, aalis na ako. Mag-ingat. Nang marinig iyon, ang lahat ng mga banal na nilalang na naruroon ay nabigla. Tumingin sila kay Lysia sa pagtataka. Aalis ka ba sa oras na ito? Galit na sigaw ni Yulia. Ikaw ang kanyang pangalawang katawan. Alam ko, sinulyapan ni Lysia si Yulia. Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 7276 sa sandaling ito, sa pulang gintong ilaw, si James, na demonyo, ay nag-aktibo sa lahat ng kanyang mga supernatural na kapangyarihan. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay naging 9 na piraso kung minsan at tumalikod mula sa 9 na piraso sa isa. Patuloy itong lumipad. Ang ilaw ng Taybak ay napuno ng kalangitan, pinapatay ang mga nilalang ng Alcide. Anuman ang kanilang mga ranggo ng paglilinang, anuman ang kanilang kasarian, agad silang pinatay ng Wuya Demon Slayer Sword. Ang kanilang mga pisikal na katawan at panghuli na mga gintong katawan ay ganap na nawasak. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay naalis sa pamamagitan ng mga ilaw ng Taybak. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat. Matapos ang hindi mabilang na mga alon ng pag-atake, nawala ang grupo ng mga Alcide na nilalang nang hindi man hawakan ang sulok ng mga damit ni James. Unti-unti, ang mga nilalang na Alcide na nakaligtas ay nagsimulang umatras sa takot. Gayunpaman, kapag malapit na silang tumakas sa lahat ng direksyon, napuspos sila ng RED. Gintong ilaw. Hindi sila makalabas. Mas mahalaga, ang mga ilaw ng Taybak ng Wuya Demon Slayer Sword ay lumawak.
Sa bawat ilaw na kumikislap, ang isang Alcide ay mawawalan ng ulo. Pagkatapos, magkalat ang kanilang mga kaluluwa. Ang pangkat ng mga Alcide na nilalang ay unti-unting nagbago mula sa pagtatanggol sa landas at mapagmataas na umaatake sa mga grupo na nasa takot at naghihintay ng kamatayan. Habang ang mga nilalang ng Alcide sa loob ng ilaw na pulang ginto ay unti-unting namatay, ang mga lugar ng pagkasira ng templo ng Goyoan ay naging mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. May mga basag na mga paa, panloob na organo, at mga fragment ng panghuli gintong mga katawan sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga kaluluwa ang nahihirapan ng mahina. Hindi na kami makapaghintay. Bigla, sinabi ni Taicho, dapat nating kunin ang pagkakataon na i-seal muna si James, kung hindi man, magiging sanhi ito ng isang mas malaking sakuna. Habang siya ay nagsalita, naging bola siya ng black and white na enerhiya at pumasok sa kaldero. Ang walang hanggan na black and white na enerhiya ay pinagsama sa Zabat's Path Cauldron ng mabilis. Nagdulot din ito ng 3 layer ng mga itim at puting enerhiya na ulap na dati nang pinigilan si James na tumaas sa 81 layer. Kasabay nito, batay sa mga 81 layer ng mga itim at puting enerhiya na ulap, ang ilaw na pulang ginto na kumalat ni James ay unti-unting nabuklad. Nakakakita na ang black and white na enerhiya ay dahan-daang nagpapatibay, ang mga banal na nilalang at mga powerhouse ay nabalisa. Hindi, huwag mo siyang i-seal, choked out ni Yulia, hindi niya ito ibig sabihin. Emperor Yulia, huminahon. Madaling hinawakan ni Cosimian si Yulia. Kung hindi natin siya tinatakan ngayon, paano tayo makakabili ng oras at makahanap ng isang paraan upang maalis ang malevolent na enerhiya mula sa kanya? Tama iyon, itinaas ni Marius ang kanyang ulo at nagbuntong hininga. Hindi tulad ng maaari nating tawagan ang lahat ng mga banal na nilalang mula sa 49 na langit at hayaan siyang patayin silang lahat upang bumili tayo ng ilang oras, di ba? Anong mga ideya ang mayroon ka? Tinitigan ni Yanni si Marius at pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Sigurado ka bang ang selyo ni Taicho ay maaaring maisil siya? Alam kong dumaan ka sa buhay at kamatayan kasama si Master. Walang magawa, sinabi ni Marius. Ngunit wala nang ibang paraan ngayon. Nabatid ko sina Taiyi at Emperor Tapia na dumating upang hawakan ang lahat ng ito. Ngayon, sa lahat ng mga mundo, mayroon lamang silang lakas upang matulungan ang Master. Nang sabihin iyon, tiningnan ni Marius ang black and white na enerhiya na unti-unting nasil. Ito ay nag-aalala din ako tungkol sa kung maaaring maghintay o hindi Master hanggang sa dumating sila. Kapag ganap na nawalan siya ng isip at kinokontrol ng malevolent na enerhiya, mamamatay din tayo sa ilalim ng Wuya Demon Slayer Sword, natatakot ka ba? Tumingin si Morgoth kay Marius. Protektahan ko ang aking kaibigan. Nakaharap sa Morgoth, na matigas ang ulo, nais ni Marius na sabihin ngunit hindi. Dati siya noong Feby, bagaman siya, ay muling ipinanganak bilang isang babae. Ang kanyang pakikipag-ugnay kay James ay mas malalim kaysa sa lahat ng mga powerhouse na naruroon. Sa kritikal na sandaling ito, paano niya maiiwan si James at tumakas? Sa oras na ito, sa pagbuo, dahan-daang bumangon si Lysia. Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabing, lahat, aalis na ako. Mag-ingat. Nang marinig iyon, ang lahat ng mga banal na nilalang na naruroon ay nabigla. Tumingin sila kay Lysia sa pagtataka. Aalis ka ba sa oras na ito? Galit na sigaw ni Yulia. Ikaw ang kanyang pangalawang katawan. Alam ko, sinulyapan ni Lysia si Yulia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7277. Hindi mahalaga ang Taiyi o Tapia, kahit na darating sila, hindi nila lubos na mapupuksa ang kanyang mga panloob na demonyo. Kailangan kong subukan ito sa aking sarili. Walang nakakaintindi sa sinabi ni Lysia, ngunit tila naintindihan ni Cosimian. Madaling siya tumayo at sinabing, handa akong sumama sa iyo. Hindi ka sapat na malakas, umiling-iling si Lysia. Ngunit bihira na mayroon kang kaisipang ito. Pagkatapos, bigla niyang binaril ang 2 sinag ng ilaw ng amethyst gold. Nilipas nila ang Yulia at Cosimian. Pagkaraan, nagmamadali siyang lumabas sa porma sayon ng walang pag-aatubili. Siya ay naging isang ilaw ng amethyst ginto at naiwan. Sina Yulia at Cosimian, na napuno sa 2 beam ng ilaw, ay nagpalitan ng sulyap. Nabigla sila.
Ang dalawang sinag ng Light Lizia ay nagbigay sa kanila ng ilang mga salita lamang. Protektahan siya at hintayin akong bumalik. Wala akong tiwala sa sino man maliban sa iyo. Kung may pagkakamali, makatakas ako sa wala sa purgatorio. Ang ilang mga salitang ito ay mas nakamamatay kaysa sa Cosimian. Ito ay dahil alam niya kung kanino ang Sorum si Alizia. Gayunpaman, nagalit si Yulia sa Lizia para sa paghahanap ng isang dahilan upang umalis sa oras na ito. Sa sandaling ito, ang mga ulap ng black and white na enerhiya na nilikha ng Taicho at Zabat ay nasil na ang karamihan sa ilaw na pulang ginto na pumuno sa paligid ni James, na nag-iiwan lamang ng isang pagbubukas na malapit ng mysil. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang nakasisilaw at nakasisindak na pulang ilaw ay biglang bumaril mula sa pagbubukas. Sa susunod na segundo, ang pulang ilaw ay agad na naging figure ni James. Nagbihis siya ng pula at may pulang buhok. Siya ay tulad ng isang halimaw sa isang purgatorio na nakaranas ng hindi mabilang na taon ng pagpatay. Siya ay mukhang kakaiba, kasamaan, at nakakatakot sa sandaling siya ay lumitaw. Ang malaking porma sayon na orihinal na sum-akop sa ilang mga banal na nilalang at mga powerhouse ay biglang bumagsak na nakikita ang eksenang ito. Ang mga banal na Diyos na pinamumunuan ni Marius ay natigilan. Pupunta siya para sa amin, bulalas ni Cosimian. James, sigaw kaagad ni Yanni. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masaya o takot. Hindi tinatakan si James, ngunit lumitaw siya sa estado na ito. Pagkatapos, inunat niya ang kanyang mga braso. Ang hindi mabilang na nakakatakot na mga ilaw ng pulang tibak ay lumipad papunta sa kanila. O hindi, papatayin tayo ni James, bulalas ni Morgoth. Ang iba pang mga banal na nilalang ay may pagbabago ng pagpapahayag sa oras na ito din. Bigla, mayroong isang malakas na pagsabog na hindi mabilang na mga pulang ilaw na binaril ni James na bumangga sa isang bola ng black and white na enerhiya, agad na gumuho. Ang panloob na demonyo ay talagang mapanganib. Bigla, ang tinig ng isang babae ay tumunog mula sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7278. Sa susunod na pangalawa, sa itaas ni James, mayroong mga kulay abo na ulap at mga bolts ng kidlat. Para bang mayroong libo-libong mga sundalo at kabayo na tumatakbo. Nakakatakot ito. Nang masusing tumingin sila, napagtanto nila na ang mga kulay abo na ulap ay nabuo ng libo-libong mga universo. Ito ay dahil lamang sa mga kulay abo na ulap, mukhang walang hanggan at mapang-api. Sa biglaang pagsabog, ang hindi mabilang na nagniningning na mga bituin ay nahulog mula sa mga kulay abo na ulap, na bumubuo ng malaking beam ng ilaw. Pinaghalong may kidlat, kulog, enerhiya ng yin at yang pati na rin ang likas na enerhiya, isang siksik na halo na nakapaligid kay James, na binomba siya ng patuloy. Sa isang instant, ang buong 49 na langit ay umiling. Lahat ng mundo ay nanginginig din. Nang makita iyon, si Marius at ang iba pang mga banal na nilalang na nakaligtas ay ginamit ang lahat ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan upang patatagin ang kanilang sarili. Si James, na dating nag-exuded ng pulang ilaw, ay nilamon ng hindi mabilang na mga beam. Para bang wala siyang pagtutol. Hindi ito tayi, biglang sumigaw si Yulia, hindi niya sinusubukan na iligtas si James. Sinusubukan niyang patayin siya. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng banal na ilaw at nagmamadali. Hayaan mo ako, umungal si Yulia habang siya ay nagpupumiglas. Yulia, huminahon, sigaw ni Marius, syempre, hindi siya tayi. Siya ay Emperor Tapia, aking guro. Nang marinig iyon, sina Harper at Yanni, na malapit ng magmadali, ay natigilan. Biglang tumalikod si Morgoth at sinumpa, Marius, siya ba ang banal na pagiging tinawag mo para sa tulong? Gusto niyang patayin si James. Walang magawa, nagbuntong hininga si Marius. Ang aking guro ay palaging gumagawa ng mga hindi inaasahang bagay, ngunit natitiyak kong hindi siya papatayin si Master. Masisiguro ko sa iyo iyon. Ang kanyang katiyakan ay walang gamit. Hindi mabilang na mga beam ng ilaw na nilamon si James ay naging masiksik na malinaw na sila ay ganap na sirain ang kaluluwa ni James na si Yanni ay hindi nagsabi ng isang salita. Sa halip, agad siyang naging ilaw at nagmamadali. Ngunit kapag siya ay malapit ng matumbok ang periphery ng hindi mabilang na mga light beam,
Agad siyang kumatok sa pamamagitan ng isang kidlat na bolt na si Harper, na pagkatapos ay sumugod, ay sinaktan din ng isa pang lilang bolt ng kidlat. Naglabas sila ng isang bibig ng dugo. Tiningnan ni Harper ang hindi mabilang na mga light beam sa pagkabigla. Si Yanni, na tinatangay ng hangin, ay agad na sumabog sa walang bisa at naging isang bola ng madilim na enerhiya. Ito ay lumiliko na ikaw ang salarin ng ranggo ng Zender. Sa mga kulay abo na ulap, tumunog ang tinig ng isang babae. Sa susunod na segundo, ang isang malaking kamay na may kulay abo na enerhiya na binaril. Kinuha nito ang madilim na enerhiya na nabuo ni Yanni. Ang isa pang pagsabog ay tumunog. Ang madilim na enerhiya na nabuo ni Yanni ay biglang sumabog, gumuho kasama ang kulay abo na kamay. Pagkatapos, isang itim na light beam ang bumaril kay James at pinagsama sa kanya. O hindi, bulalas ng babae. Pagkatapos nito, si James, na hindi gumagalaw sa ilalim ng pag-atake ng hindi mabilang na mga beam ng ilaw, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata. Dalawang pulang ilaw ang bumaril, na sinira ang hindi mabilang na malalaking ilaw na beam at umiikot na nagniningning na mga bituin sa harap niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7279. Isang matatag na stream ng pagsabog ay tumunog. Si James, na nagbukas ng kanyang mga mata, ay naging isang pulang ilaw ng tibak. Mabilis siyang dumulas, sinisira ang mga light beam at mga bituin sa paligid niya. Pagkatapos, si James, na marahas, ay lumakas sa kalangitan. Bilang isang ilaw ng tibak, nagpunta siya sa mga kulay abo na ulap at nagsimula ng isang labanan laban kay Tapia. Sa isang instant, ang shockwave ay kumalat sa lahat ng mga direksyon. Agad nitong napuno ang buong 49 na langit. Sa ilalim ng napakalakas na alon ng pagkabigla, kapwa ang 5 mga emperador ng landas at templo ng Taicho ay na-raised sa lupa. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang gumuho at sumabog sa ilalim ng shockwave. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat. Maraming mga casualty. Ginawa nito ang 49 na langit, na nasira ng digmaan, kahit na mas malagko. Matapos ang isa pang pag-ikot ng mga alon ng pagkabigla, ang mga realidad ng Daones ay naging mga lugar ng pagkasira. Hindi mabilang na mga banal na nilalang at powerhouse ang naghahanap ng mga lugar na itago. Maging ang lupain ng Taiyi Daones na hindi lumahok dito at ang porma sayon ng Taiyi na walang sinira bago sumabog na may nakasisilaw na ilaw. Ang lakas ng pagtatanggol ay umabot sa matinding. Sa sandaling ito, sa Taiyi Temple, ang mga banal na nilalang at mga alagad ay nagpanik. Kahit na isinaaktibo nila ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan, hindi nila maiiwasan ang kanilang sarili mula sa panginginig. Sa rehiyon ng Jert, si Taiyi, na nagsuot ng isang puting balabal at may puting buhok, ay nakaupo sa isang futon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang pag-atake ng mga alon ng pagkabigla sa pagbuo sa labas. Kahit na ang pader ay basag, nanatili siyang walang malasakit. Ito ay dahil mayroong isang magandang figurine na nakahiga sa harap niya. Ang tao ay may mahabang buhok at walang malay. Para bang patay na siya. Ito ay si Thea, na malubhang nasugatan. Siya ay nasa estado na ito mula nang siya ay ibalik ni Taiyi. Sa sandaling ito, biglang binuksan ang pintuan sa isang tabi ng porma sayon. Isang gwapong lalaki na may suot na puting balabal na nagmamadali na lumakad. Master, yumuko siya kay Taiyi at sinabi. Si James ay hindi masiraan ng loob. Lumitaw si Emperor Tapia. Nang marinig iyon, pinigilan ni Taiyi ang kanyang mga mata. Nanatili siyang walang malasakit. Ang lalaki sa isang puting balabal ay nakuha. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya, si Wesley ay nakaluhod sa labas para sa isang entrepot. Tumanggi siyang makinig sa sinuman at iginiit na iligtas mo si James. Huminga ng malalim si Taiyi at dahan-daang sinabi, hindi ito isang bagay na i-save si James ngunit isang bagay ng lahat ng mga mundo na nagsisave ng kanilang sarili. Lahat tayo ay pinapabagsak sa kanya. Ang kanyang pagbabalik ay hindi nangangahulugang simple. Tumango ang lalaki sa isang puting balabal. Ngunit hindi niya maintindihan. Naiintindihan niya, sabi ni Taiyi. Gusto lang niya akong ipahayag ang aking tindig. Natigilan ang lalaki sa isang puting balabal. Nangangahulugan ba ito na nais ni Wesley na suportahan mo si James at tutulan ang Wait-Ara? Jillian, sabihin mo sa kanya ito. Sa pag-uudyok sa bawat salita, sinabi ni Taiyi,
Ako ay isang matandang Xyloria na Diyos na hinahangaan ko si James, ngunit hindi ito nangangahulugang dapat kong suportahan siya. Tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan sa Health Realm, hindi ako dapat makipag-ugnay sa unang lugar. Sa katunayan, hindi ko dapat ipakita. Pumayag akong i-save ang gobernador ng Yin. Ito ang pinakadakilang paggalang na maibibigay ko kay James. Huwag itulak ito. Ang tao sa isang puting balabal ay huminga ng malalim. Kapag ang isang tao ay ipinagkatiwala sa malaking responsibilidad, dapat munang pilitin ng isa ang kanyang isip, kalamnan, at buto. Kung gayon, kailangang sirain ni Ori ang katawan at balat pati na rin ang pag-ubos ng kanyang mga hinahangad. Paano ito magiging kasing simple ng pagkakatitis? Pagkatapos, isang stream ng kapangyarihan ng Waltraud ang lumitaw sa harap niya. Pagkatapos ay nakalagay ito sa isang kaakit-akit at gwapong binata na nakasuot ng itim na balabal na may isang kamay sa likuran ng kanyang likuran. Tiningnan niya si Taiyi na mayabang siya ay nagsiwalat ng isang masamang ngiti. Sa sandaling ito, binuksan ni Taiyi ang kanyang mga mata ay nabigla siya. Bakit ka narito? Hindi ba ako darating? Ang gwapong binata ay nagtanong kay Taiyi. Ito ba ang iyong pag-aayos? Dahil hinulaan mo ito, dapat kang lumabas at kumilos. Ang gwapong binata ay gumagamit ng isang tinig na walang silid para sa pagtanggi ikaw ang pinakadakilang tagapagtanggol. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7280. Taiyi ay nakasimangot. Hindi ako nagpahayag ng anumang kasunduan o suporta para sa iyong nagawa. Kailangan ko ba ang iyong suporta at pahintulot? Ang lalaki ay sumingit. Ang tanging kailangan mong gawin ay igalang ang Taoism. Tumahimik si Taiyi. Kami ay naghanda, nagtitiis, at nagpupumiglas ng mahabang panahon, sabi ng lalaki sa isang malalim na tinig. Ngayon ay ang perpektong pagkakataon. Pagkatapos, tiningnan niya muli si Taiyi. Bumalik ang Sorumsia ni Trona. Sa kanyang kakayahan, maaaring may ilang mga twists at lumiliko sa pagtawid sa Zyresia Gate. Kailangan kita upang matulungan siya. Wait Ara, sigaw ni Taiyi. Ang pagprotekta sa Taoism ay hindi lamang pinoprotektahan ang Historical Taoism. Kasama dito ang 49 na Taoism ng wala. Ito ang mga pundasyon ng kaharian ng Health. Nag-sign ka at ni James ng isang kontrata sa kaluluwa. Magkakaroon ng isang labanan ng 3 entrepok mamaya. Gayunpaman, sinamantala mo ang bagay na ito at naabot mo siya sa pagsasama ng 5 espiritu. Ang kanyang mga panloob na demonyo ay natipon at sumabog. Ito ba ang mga aksyon ng kataas-taasang landas? Huwag kalimutan na ikaw ay iginagalang pa rin at sumamba sa Health Realm. Ikaw pa rin ang pinuno ng Health Realm. Paano ka makakapunta sa mahusay na haba upang mag-scheme laban sa isang buhay na pagiging desisyon at malupit? Hindi ka ba natatakot na ang Health Realm ay matututo ng pagsasabuatan at panlilinlang mula sa iyo? Kung iyon ang kaso, paano magkakaroon ng pagiging patas, hustisya, pagsisikap, at tiyaga sa Health Realm? Ang huling pangungusap ay sinigawan ni Taiyi. Sa antas na ito, kakaunti ang mga bagay na nag-aalaga sa kanya, hayaan mong magalit. Ngunit ang nangyari sa harap niya ay talagang binawi ang kanyang pag-unawa at impresyon ni Wait Ara. Ibinagsak din nito ang Taoism na nais niyang protektahan sa kanyang puso. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, itinaas ni Wait Ara ang kanyang ulo at ngumiti. Matapos ang maraming taon, ito ang pangalawang beses na nagsalita ka sa akin sa ganitong paraan. Ito ay para sa mga historial na nilalang sa huling oras. Sa oras na ito, para kay James. Hindi ba si James ay isang historial? Nagretort si Taiyi. Kapag nilikha mo ang historial Taoism, determinado kang ibigay ang realm ng health sa mga may talento at mabubuting nilalang. Taiyi, dumilim ang ekspresyon ni Wait Ara. Hindi mo ako. Ikaw lang ang aking likas na hinango. Hindi mo maintindihan kung ano ang naranasan ko. Hindi mo maintindihan kung gaano ako patas sa akin na binago nila ang 49 na Taoism. Bakit sila maaaring mangibabaw kahit ano habang hindi ko rin mapapasya ang desisyon sa health na nakuha ko sa aking sarili? Si James ay gumagawa ng parehong bagay sa iyo. Gayunpaman, paano mo siya tinatreto? Biglang nagtanong si Taiyi. Nawala ang Wait Ara para sa mga salita. Pinigilan mo siya at pinahirapan siya. Ginawa mo ang lahat ng uri ng pagsasabuatan. Bigkas ang bawat salita, sinabi ni Taiyi na,
Nag-alinlangan ka sa Taoism na nilikha mo ang iyong sarili. Hindi mo pinagkakatiwalaan ang mga nilalang na historial na nilikha mo ang iyong sarili, hayaan mo kami, ang mga banal na nilalang na nagmula sa iyo. Si Xanthopus ay ginamit mo. Ginamit ka rin ni Goyo. Ang mga trilyon ng mga nilalang na Alcide sa 49. Ang langit ay ang mga mananampalataya na tunay na nagpoprotekta sa iyo. Maaari rin silang isakripisyo sa iyo, kumusta ako? Ako ba ay isang paa para bumalik ka sa kataas-taasang landas? Wait Ara, hilingin ko sa iyo ito. Dahil ipinanganak ka sa kamalayan, sino ang talagang pinagkakatiwalaan mo sa lahat ng mga buhay na nilalang at banal na nilalang? Matapos marinig ang mga komentaryo ng puso ni Taiyi, pinapalakpakan ni Wait Ara ang kanyang mga kamao. Halatang siya ay nasa gilid ng galit. Taiyi, magrebelde ka ba laban sa akin? Hindi pa huli ang lahat upang mahanap ang iyong paraan pabalik. Nakatitig si Taiyi kay Wait Ara. Kung maaari mo talagang talunin si James sa iyong lakas sa dalawang Enterpok, iyon ang iyong kakayahan.